Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ng Coast Guard Station Central Tawi-Tawi o CGS-CTT ang isang Canadian matapos itong pumasok sa bansa ng walang tamang immigration documents sa Sitangkay, Tawi-Tawi nitong Disyembre 8, 2025. Natuklasan ng dayuhan sa isang routine pre-departure inspection sa isang fast craft kung saan napansin ng mga tauhan ng Coast Guard ang kahina-hinalang kilos nito. Sa beripikasyon, lumabas na hindi ito dumaan sa legal na proseso sa pagpasok sa Pilipinas, malinaw na paglabag sa batas sa border control. Matapos ang paunang dokumentasyon, isinuko ang Canadian National sa Bureau of Immigration sa Zamboanga City para sa mas malalim na investigasyon at kaukulang aksyon. Tiniyak ng Coast Guard na magpapatuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay sa maritime routes upang maisiguro ang kapayapaan, kaayusan at ligtas na paggalaw ng mga pasahero at dayuhan sa rehiyon. Matagal nang umaasa ang Philippine Army sa imported na kagamitang militar na madalas may issue sa compatibility at maintenance. Ito ang puwang na tinarget punan ng Locally Engineered Controller-Operated Battle-Ready Armament o COBRA na formal na itinurn over sa Department of National Defense o DND nitong December 11 sa Camp O'Donnell, Tarlac. Pinondohan at dinevelop ng Department of Science and Technology o DOST sa pamamagitan ng Metals Industry Research and Development Center, katuwang ang DND, Philippine Army at Mechatronics and Robotics Society of the Philippines. Ang COBRA ay isang remotely operated weapon system na naglalayong bawasan ang exposure ng sundalo sa direktang putukan. Sa capability demonstration, ipinakita ang precision at stability ng sistema. Para sa Army, ang COBRA ay konkretong hakbang palayo sa pag-asa sa imported arms at patungo sa mas praktikal at self-reliant na depensa. Posibleng mapababa ang sentensyang ipapataw sa kontratistang si Sara Diskaya dahil sa kanyang voluntaryong pagsuko sa National Bureau of Investigation o NBI ayon sa Department of Justice o DOJ. Saad ni Prosecutor General Richard Anthony Fadolyon, maituturing itong mitigating circumstance o batayan na maaaring magpababa ng sentensya. Sumuko si Diskaya noong Disyembre 9 bago pa man ang nakatakdang paglalabas ng warrant of arrest ngayong linggo, kaugnay ng kasong graft at malversation na nag-ugat sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng halos 100 milyong piso. Dagdag pa ni Fadolyon kung seryoso si Diskaya sa pagnanais niyang mapasailalim sa Witness Protection Program o WPP, dapat nasabihin niya ang lahat ng kanyang nalalaman bukod sa restitution o pagsasauli ng pera. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.